Tumakbo si Putin papuntang India dahil bumababa ang benta ng langis at kailangan niyang pataasin ang kita para makaraos sa digmaan. Habang tinatakpan niya ang butas, may bago namang ginawa ang Ukraine. Tinamaan lang ng isang drone ng Ukraine ang isa sa iilang pipeline ng Russia na nag-uugnay ng mga oil field ng Russia papunta sa merkado ng Europa. Ang Druzhba pipeline ay ginagamit ni Putin para mag-supply ng langis sa pro-Russian na bansa gaya ng Hungary at Slovakia. Ngayong 2025, inaasahang kikita ang Russia ng 6-7 bilyon dahil sa pipeline at langis na dumadaloy dito. Sabi ni Punong Ministro Viktor Orban, hindi kayang mabuhay ng Hungary nang walang langis ng Russia dahil wala silang ibang mapagkukunan. May tugon ang pinuno ng drone ng Ukraine sa Hungary, ngunit hindi ito nagustuhan. Isaksak mo na lang ang mga parusa mo kung saan hindi sumisikat ang araw dahil narito na ang mga parusa ng Ukraine at mas epektibo ang mga ito kaysa sa anumang pinansyal na parusa. Sa katunayan, sobrang epektibo ng mga parusang ito na pati mga Ruso ay nagsasalita na laban sa kung gaano kasama pinapatakbo ni Putin ang digmaang ito. Pinag-uusapan nila ang lumalalang kondisyon ng pamumuhay dahil sa 3 araw na espesyal na operasyong militar. Pakinggan mo ito. Pakinggan mo, hindi ko alam at hindi ako nanood ng balita. Noong bumili ako ng gas sa lungsod ko sa Saratov Oblast, pumunta ako sa istasyon, dala ang lalagyan para magpakarga. Pagdating ko doon ng umaga, grabe, nasa bakasyon ako sa bahay noon at sabi ko kailangan ko ng 72 na gas para sa motorsiklo ko. Sabi nila wala kaming gas. Tanong ko bakit? Sagot nila, sumabog oil depot namin sa Saratov. Sabi ko, ang galing naman. Anong gagawin ko ngayon? Paano na magta-taxi ang mga tao? Paano na magtatrabaho ang mga tao? Sabi niya, ewan ko. Pumunta ka sa ibang gasolinahan, nagmaneho ako sa 4 na gasolinahan, sa huli lang nagkaroon ng gas at parang ayos na ulit ang lahat. May gas na ulit sa syudad, ayos na lahat, pero maliit lang ang bayan ko sa Saratov Oblast. And sa totoo lang, noong Agosto, pinatay nila ang internet, buong internet, pinatay nila ang buong internet. Sabi ko, ano ba yan? Yung mga tao, tulala lang na nakaupo, hindi makuha orders sa pick-up point, hindi makapagtrabaho online o tumawag, walang magawa. Nagtatanong ang mga tao, sino ang nagpapapatay ng internet? Nasaan ang administrasyong ito? Sabi nila may dairy plant daw tayo. Isang simpleng dairy plant sa maliit na bayan, napuputulan ng koneksyon dahil takot silang bombahin ang planta. Hindi ito sira-sirang infrastruktura, kundi ordinaryong dairy plant lang. 2 o 3 araw nang walang internet ang mga tao. Hindi naman ito border region, putang ina. Sinasabi nilang may drone daw na nagpapabagsak ng kung ano-ano. Paano mo paniniwalaan ang kalokohang yan? Sa totoo lang, meron tayong malaking datos na nagpapakita kung gaano talaga kaepektibo ang mga parusa ng Ukraine. Sa Nobyembre, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang halos 23,500 target ng Russia. Kasama dito ang 8,500 unit ng mga tauhan ng Russia na tinatawag ding mga sundalong Ruso. Tinatayang 4,870 ang namatay sa mga drone attacks na ito. Ipinapakita rin sa ulat na malaking pagkalugi ang naitala sa sektor ng gasolina at enerhiya ng Russia. Sinira ng mga drone ang imbakan ng gasolina, sentro ng lohistika, at sistema ng enerhiya ng Russia na nagpapahina sa kakayahan nilang pondohan ang krimen sa digmaan. Tuloy-tuloy ang trend na ito hanggang unang linggo ng Disyembre. Pwede nating tawagin ang mga drone ng Ukraine na bagong Santa Claus dahil sila ay nagdadala ng mga regalo. Noong Disyembre 4, iniulat na nasira ng mga drone ng Ukraine ang isang Russian MiG-29 at radar station sa sinakop na Crimea. Tingnan mo ang clip na ito. Kinabukasan, Disyembre 5, sinira nila ang tinatayang $100 milyon na kagamitan ng Russia sa Crimea. Kasama rito ang Su-24 Bomber Radar System, Portlet Radar, Orient Unmanned Aerial Vehicle na drone lang, at Costa Low Altitude Radar. Tingnan ang video clip na inilabas nila kasabay ng anunsyo. Makikita ang Su-24 bomber sa dulo.
Sinira rin ng mga drone ng Ukraine ang isang Azot chemical plant sa loob mismo ng Russia. Ito ang pinakamalaking tagagawa ng nitrogen products sa bansa. Kabilang dito ang 1 milyong tonelada ng ammonia at 14 milyong tonelada ng ammonia nitrate. Mga chemical na gamit ng Russia sa paggawa ng pampasabog. Malaking dagok ito para sa Russia hanggat di pa gumagana ang planta. Tinamaan na ito ng Ukraine noong Hulyo at ngayon muli nila itong inatake. Narito ang video ng nangyari pagkatapos. Wala akong makita. Walang makita dahil sa daming usok kahit nasa likod ng gusali ang mga tubo ng thermal power plant. Ibig kong sabihin sobrang usok talaga doon. Kaya rin ang akin ang ganon. Hindi rin natin malilimutan ang pag-atake ng Ukrainian sa pinakamahalagang lifeline ni Putin, ang industriya ng langis niya. Noong Disyembre 5, inatake ng mga drone ng Ukraine ang ilang refinery ng Russia, kabilang ang Timiruk Seaport na ginagamit bilang military fuel hub. Sinira rin nila ang Suzaron Refinery na gumagawa ng 9 milyong tonelada ng produktong pino at ang Saratov Refinery na nahirapan nitong mga nakaraang buwan. Narito ang video ng seaport na talagang mukhang wasak pagkatapos ng drone strike. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig ng linya ng labanan. Habang tinatarget ng Ukraine ang mga pabrika, planta ng chemical at imbakan ng langis ng Russia, tinatamaan naman ng Russia ang mga ospital ng Ukraine. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo, nangyari ito sa Karasan. Sinira ng Russia ang isang maternity hospital na kailangan ng mga tao. Ginagamit pa ito ng mga tao at inaatake ito ng Russia na parang magbibigay ito sa kanila ng kalamangan sa digmaan. Hindi ito target militar. Ginagawa ito ng Russia sa frontline. May mga propagandistang Ruso na hindi sa Russia nakatira dahil hindi nila ito ligtas na bansa. Pero gusto pa rin nilang ipagtanggol ang mga krimeng pandigma ng Russia. Heto si Yulia Latnia. Sabi niya, ayon sa Ukraine, 20,000 batang Ukrainian ang dinukot ng Russia pero 300 lang ang pangalan na ibinigay ng Ukraine. Personal, hindi ko talaga maintindihan ang punto na gusto niyang iparating. Sinusubukan ba niyang sabihin na, hoy, ilang daang bata lang naman yan, hindi naman importante. Kahit kinikidnap ng Russia. Dahil di rin maganda ang tunog nito, gaya ng akala niya. Para sa akin, di makatao ang dating. Ang mga ganitong argumento ay nagpapakita talaga kung gaano kasama ang sitwasyon para sa mga batang Ukrainian, lalo na sa mga sinakop na rehiyon. Kahit ang mga propagandistang Ruso tulad niya, hindi nila kayang maayos ipagtanggol ang ginagawa ng Russia. Kaya nga, gumagawa sila ng kung ano-anong argumento. Sinasabi nila, uy, 300 bata lang yan. Pwede bang hinaan natin ang balita tungkol dito? Ngayon na, bakit nila ito binabanggit kung masama pakinggan? Bakit pinag-uusapan pa ng mga Ruso? Ito ay dahil kinailangang sumulat ng liham si unang ginang Melania Trump kay Putin. Talagang nakiusap siya, o siguro nagmamakaawa, na itigil na ang pagdukot sa mga batang Ukrainian. Sa puntong ito, hindi na kayang balewalain ng mga Ruso ang ginagawa ni Putin. Ipinagtanggol pa rin nila siya. Sinabing, hindi naman 20,000 bata yan, kundi 300 lang. Kaya hindi malaking issue at hindi alam ni Melania Trump ang sinasabi niya. Nakakalimutan ng mga propagandistang Ruso na kahit nagsumite ang Ukraine ng listahan ng 300 at 39 na bata, mga 100 lang ang ibinalik ng Russia at hindi pa rin naibabalik ang iba. Sinasabi nila, hoy, hindi namin ibabalik ang mga bata. Sa kasamaang palad, lumalala ang sitwasyon at naghihirap ang mga batang Ukrainian sa buong bansa, hindi lang sa mga sinakop na rehiyon. Noong nakaraang taon, inatake ng Russia ang mga paaralan sa Ukraine gamit ang glide bomb, drone, at missile. Minsan inaatake nila ang mga paaralan habang may klase, gaya ng alas 9 o alas 10 ng umaga sa karaniwang araw. Alam ng Russia na pumapasok ang batang Ukrainian sa paaralan, pero patuloy pa rin silang inaatake. Ito ang dahilan kung bakit kami nakipag-ugnayan sa United 24 para maghanap ng paraan. Kung makakatulong man kami kahit sa maliit na paraan,
para lang maprotektahan ang mga lugar ng pag-aaral para sa mga batang Ukrainian. Para magawa ito, kamakailan lang ay naglunsad kami ng sarili naming kampanya na maaari mong suportahan sa pamamagitan ng pag-donate sa link sa ibaba o pag-scan ng QR code sa iyong screen. Ang malilikom na pera ay gagamitin para mas ligtas at komportableng pag-aaral ng mga batang Ukrainian. Ibig sabihin nito, hindi lang ito tungkol sa mga bomb shelter, power generator, at lahat ng iba pang kailangan para magpatuloy ang proseso ng edukasyon nang walang abala. Ang United 24, ang opisyal na fundraising organization para sa Ukraine, ay katuwang namin at inilunsad noong simula ng digmaan. May katuwang din sila sa United States na rehistradong non-profit sa gobyerno. Makikita lahat ng detalye sa website kung gusto mong siguraduhin muna bago mag-donate. At tandaan ninyo, bawat donasyon na ibinibigay ninyo ay mapupunta sa pagbili o pagpapanumbalik ng anumang kailangan para sa kinabukasan ng Ukraine. At kaya naman bawat donasyon ay mahalaga. Gaano man ito kalaki o kaliit, lahat ay may halaga. Pwede kayong mag-donate sa pamamagitan ng pagpunta sa website, paggamit ng link sa description, o pag-scan ng QR code na nasa inyong screen. Mag-donate ng kahit magkano, kahit P1 P1 0 o P1 00. Kung di kayo makapag-donate, okay lang. Pwede kayong mag-like ng video or mag-comment sa ibaba para magpakita ng suporta. Hindi lang ito makasariling pakiusap. Kahit na nakakatulong ito sa channel, makakatulong din ito para mas maraming tao ang makapanood ng video na ito. At sa ganitong paraan, mas marami ang pwedeng mag-donate sa kampanyang ito. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.